Makamakapag na and have a blessed day po ulit sa ating lahat at marami na naman po tayong magiging responsibilidad ngayon pong Burr months. Lagi po nating tandaan, ang Burr months po mataas po ang crime rate, kaya to those security personnel po lagi tayong vigilant, kumbaga maging active po tayo sa ating trabaho. Okay, ito po naman ating topic ngayon is about po sa a gently reminder po doon sa mga office staff ng agency, ng mga company, kung tayo sa company naka-assign or sa mga agency, mostly sa agency ng mga security. Okay, ganun din po sa mga security officer. Tandaan po natin, tayong mga officer po, extension po tayo ng operation ng ating agency. Hindi po muna sa client po tayo, kumbaga tayo yung nagiging bridge ng agency to our clients. Kaya napakalaki po ng ating pananagutan or mga responsibilidad sa trabaho pong ating pinaglilingkuran dyan, lalo i-handle po yung mga security. Unang-una po, in-air po tayo mga officer para po i-shadow yung ating mga security personnel para po kung ano yung mga needs nila, which is ito po. Maganda po yung naging topic natin, sinabasa po ito sa social media na isa ring malaking agency, hindi naman natin babanggitin ko ng agency, yung isa itong may-ari. Sabi niya nga rito sa kanyang inilathala sa kanilang page, ito po. So pakinggan po natin. Ang nakalagay po niya rito is a plea and gentle reminder to our almost 100 office staff. Imagine mo, so kung gaano kalaking agency nila, na security agency. 100 na yung kanilang mga office staff. How much more yung kanilang mga security personnel? Baka libo na talaga. Or marami na silang mga sister company. Ito yung sinabi niya. Our security personnel are our bread and butter. Without their devotion and dedicated service, clients will not be satisfied and then leave. Pag nangyari yon, then will no longer be needed in the office. That's why every time they come to us and ask for our assistance, be alert, attentive, listen, empathize with them, responsive always, and timely deliver of service. Hindi sila istorbo at pabigat sa trabaho. So, di ba napaka po ito? Ito para po sa mga security personnel kasi mostly nakakaranas talaga sila ng hindi magandang treatment ng kanilang mga office staff sa agency. Mostly marami pong ganyan na nag-message din po sa akin personally dun sa kanilang mga office staff kung ano yung gagawin nila, na akala mo nga daw talaga tagapagmana ng agency. Masakit pakinggan pero marami po talagang ganyan. Maging realistic po tayo. Real talk po tayo. Totoo po yan. Marami rin akong naranasang ganyan sa mga agency po na aking pinanggalingan na talaga namang daigpang may-ari ng agency. Well anyway, sabi nga ang buhay simple lang. Bakit di tayo gagawa ng kabutihan sa kapwa natin, lalo sa mga nasasakupan natin? Di po ba? Kasi yung tinatrabaho natin, pinaghihirapan natin, ipinapakain sa pamilya, pero nangaargabyado ka ng kapwa mo. So napakamalaki pong kabalintunaan sa buhay yan. Sabi nga si Lord nga, Diyos na nga bumaba pa sa lupa para lang tayo pagsilbihan. How much tayo na tao, di ba? Okay, so ang ibig sabihin po niya kasi dito, ito talaga itong pagmahal talaga sa kanilang mga security personnel. Talagang pinapalo ko yung kanilang page, pati siya sa kanyang Facebook. Nakita ko talaga yung pagiging makatao. Kasi napakamakadiyos siya. Hindi ko nababanggitin ko anong sekta siya. Talaga namang sobrang mapagmahal siya sa kanilang mga tao. Okay, sabi nga dito, ulitin natin, himay-himay-mayin po natin. Sabi nga, our security personnel are our bread and butter. Tama po naman. Nang dahil sa mga security personnel, kaya ang mga agency namamayagpag. Kasi nga sabi nga palagi, diba, security personnel or security guard are the product of the agency. Ito yung produkto nila, which is napakagandang product, tao. Kaya nga mga agency talaga, pag ang product nila is mga tao, tulad yan, sa mga housekeeping, basta talagang mamamayagpag kasi ang tao kasi talagang gagalaw yan Talagang pag inanong mo yan, binigyan mo ng magandang treatment yan, talagang yan sila kasi mararamdaman nila yan diba? So sila ang bread and butter. Imagine mo, tapos pag meron tayong mga security personnel na pupunta sa agency, akala mo mukhang problema sila. Kaya nga naandyan yan, talagang may problema. So sabi nga dito sa ibaba, diba, we have to listen, pakinggan natin sila.
Hindi yung andyan pa lang, ganito na, ganyan. Although minsan talaga may mga guard talaga, salta talaga pagka nagbigay ng mga nagtanong, nagsabi. Kasi makadalasan kasi talaga medyo may mga Bisaya, mga Ilocano, hindi naman talagang ganun sila di ba? Hindi sila talagang pure Tagalog na pagdating sa pakikipag-usap talaga namang ma-handle mo na kahit alam mong galit andun pa rin yung kalma. Siyempre minsan naiintindihan natin baka may problema ang pinagdadaanan niya. So kailangan iintindihin natin sila, i-assist natin ng maayos. Hindi yung pag nandiyan, ano kailangan mo? Ano gawin ito? Mga ganyan bang style, yung parang gulpi di gulat, hindi na po uso ngayon yan. Sa panahon po, iba po yung mga nakakaraang panahon noon, ng mga time natin na tayo mga plain guard na talagang pag nakita mo pa lang, alam mo na ngayon, iba na. Kaya ang sasabay, hindi naman to the point na binabastos tayo or what. Kaya pag talagang ganun tayo, babasusin talaga tayo na nagtalikuran. Di ba napakapangit nun? Okay. So sabi, bread and butter. Without their devotion and dedicated service, clients will not be satisfied and then leave. Siyempre, kapag sa security hindi na satisfied ang client kung saan natin inassign niya, aalis ang client, mawawalan tayo ng kontrata, ng kliyente. Sabi nga, security personnel, it takes minutes or day, we can find security. But client, it takes a month or a year. Talagang mahirap makipag-ano sa client. Kaya nga dapat iisipin ng agency per se na pahalagahan yung security. Kasi ito yung product na ibibigay mo kay client Ngayon hindi, kahit ang daming mahusay na security nag-aalis sa mga agency, napupunta tuloy sa mga agency which is talaga namang karapat. Dapat, sayang kumbaga na-train na, naturuan na, and then mawawala kasi nga hindi na sustain, hindi na ibigay yung compensate na tama, ay iiwanan talaga. So, iyahan natin puro bago anong mangyari sa agency, babagsak or ang baba ng kalidad ng agency pag ganyan. Yung wala ang mga security, puro bago na talaga namang wala ng option, wala tayong pili kasi wala tao, sige okay na yan. So hindi tayo namimili na tao, but it's not the right time para sila talagang i-assign pa. Dapat there is a proper grooming. Talagang dapat ihulma sila kasi yung kanilang pupunan hindi biro. Hindi yung pinagdinala mo sa detachment, imbis na makatulong nagiging problema, aasisan mo pa. Minsan hindi pa kompleto ang uniform, hindi pa complete para paraphernalia, yet nag-i-start na. Minsan awa na lang din ng officer, kaya lang i-handle sa client. Kasi kung talagang bubusiin or i-scrutinize ang talagang security personnel, marami talagang babagsak. Ipo ba? So dapat talagang inaano natin ang mga tao natin, inaalagaan, pinapahalagahan especially. Hindi yung dito ka lang sa amin, tao ka namin, hindi po ganun. Iiwanan tayo niya. So dapat po naiintindihan natin